Isang batang pastor. Wala na pong ginawa yung pastor, kundi magpapalakpak. Nangamit na ako kapapalakpak. Sabi niya, si Councilor ako. Sabi ko, kung ginagawa mo naman yun sa Panginoon, nakakayabang pumalakpak sa Panginoon. Sabi, nangamit na ako eh. Sa mga artista nga, sa mga basketball player, palakpak tayo ng palakpak. Bakit sa Panginoon hindi? So by the way, ayon po sa Bible, sa salita po ng Diyos, sabi po ng salita ng Diyos, for the battle is the Lord and the victory is ours. It depends on you kung paano po natin yayakapin po ang salita ng Diyos. May iba't ibang mukha ng laban na tayo pinagdadaanan araw-araw. Sa pamilya, yung iba sa trabaho, yung iba sa karir, sa pag-aaral, sa pagiging lingkod ng Diyos at pagiging lingkod bayan, iba't ibang battle po, o iba't ibang digmaan o war ang ating pinagdadaanan. But, nais ko pong, bago po ako magsimula, nais ko pong sabihin sa inyo, if the Bible tells us that for the battle is the Lord and the victory is ours, what we gonna do? Anong dapat natin gawin? Lahat po ng laban, every battle can be won in the secret place of God, where your knees is always bended. Lahat po ng laban natin sa buhay ay mapagtatagumpayan natin sa isang sikretong lugar. Sabi po ng Matthew chapter 6, pag ikaw ay nanalangin, ipilit mo ang iyong pinto, makipag-usap ka sa Diyos na hindi mo nakikita in the secret place of God. Amen po ba? At siya ang lalaban para sa iyo. Bakit may mga Kristiyanong natatalo? Because of their own pride. Habang ang isang tao ay nasa tugatog ng kanyang tagumpay at nagmamalaki siya na kaya niyang lumaban. Sabi ng Bible, without me, you can do nothing. John chapter 15. Diba? Sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So immediately, in our mind, in our heart, iisipin agad natin, teka muna, gusto kong magtagumpay pero nagpapakapagod ako sa maraming bagay na sa pamamagitan lang ng sarili kong kakayanan. Hindi ka magtatagumpay, kapatid. Huwag mong hintayin na dumating ang pagkakataon na bigyan ka ng isang pagsubok ng Diyos na kung saan hindi lang tuhod mo ang luluhod, kundi pati ang pagkatao mo, kasi hindi ka marunong magpakumbaba sa Diyos na gumagawa kasa ng mga nagmamahal. Amen po ba? Pero hindi po yan ang ating topic. Ano po? Kasi nasa laban talaga tayo nang maging Kristiyano ka. Kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon sa tagapagligtas ng buhay mo, yung isang paa mo ay nasa lugar na ng digmaan. At posible na ikawakas ng iyong buhay. Ngunit kung yung buhay na ginamit mo para lumaban ay ginamit mo para kay Lord, wala kang kalugyan. May isang pintong naghihintay sa iyo. Bawian ka man ng buhay. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay, kundi pagbubukas ng isang pinto patungo sa walang hanggan. Kung yung buhay mo ay pinaglingkod mo sa Panginoon. Ewan ko po ba itong mga nakaraang 2 buwan halos ang dami pong namatay. Meron po kaming lamay nung isang araw nasa Antipolo po ako. Ay nasa lamay po kami. Yung member po namin nasa abroad po, nasa barko. Yung anak. 70 years old. Yung binan ko po, mag-80 na po this coming December. Yung 70 pa lang, inatake one time. Diretso agad. Wala na si Jesus agad. Hindi natin alam ang buhay. Kaya habang, sabi ko dun, may kakayanan. Sabi ko sa kanila, ang salita ng Diyos hindi para sa mga patay, kundi para sa mga katulad natin buhay. Yung patay, tapos na sa lahat ng kanyang gagawin. Sa kanyang responsibilidad, ikaw, marami ka pang kakaharapin. Sa pagharap mo sa bawat digma, ang kinakaharap natin araw-araw, dapat taglay-taglay mo ang salita ng Diyos. Na kung saan ito po ay double-edged sword. Ito pa ay tumatagos sa bawat kasukasuan, dugtungan ng buto, at bawat litig sa pagitan ng espiritu at kaluluwa. So, salita po ng Diyos ang pinaka makapangyarihang sandata
na magagamit natin. Hindi yung lakas mo, sabi ng Bible, not by might, nor by power, but by the Spirit, says God. Ayon po dyan sa ating introduction, sabi po dyan, there is no doubt that today's society, especially in America, even here in the Philippines, people are becoming more and more enamored, in love with things pertaining the supernatural realm. Television and social media shows are enjoying larger fan base. Among those garnering a slight increase in attention due to supernatural interest are the charismatic type churches of today's, where spiritual event and supposed power of the Holy Spirit is put on display on a regular weekly basis. And one of the attraction of late has been live exorcism. Sa television po, the exorcism and the casting out of evil or demons from controlled person. Ito po yung mga nakikita natin sa YouTube, sa Facebook, sa television, sa social media, na kung saan maraming malalaking simbahan na nagdi-display kung saan yung pastor naglilihan. There is no wrong about it. But to capture more audience, telling them that, hey, come here, because our church is better than your church attending. That your church is attending. Malungkot po kasi yung mga mega churches po ngayon ay para bagang, ay pastor ka pala, ay kristyano ka pala. Bakit? Sabi ko, kayo po, sa CCF kasi kami umattend eh. Bakit ang CCF ba hindi kristyano? Ay sa GCF po kami umattend eh. Bakit ang CCF pa, ang GCF hindi kristyano simbahan? Are you telling me that you're leveling your church than my church? Why? Most of the time, sa panahon po natin ngayon, ang simbahan po ay nagiging sentro na rin. Parang nagiging teatro na rin po. Program-oriented church. Ito po yung lagi ko pong sinasabi. Hindi porque maliit yung simbahan, hinahawakan mo, hinahawakan ko. Sa simbahan, hinahawakan niya o linilit niya, mas magaling yung simbahan niya. Tandaan po natin, ang Biblia nagsasabi, malawak ang pinto, maraming nakakatagpo, ngunit ang dulo nito'y kapahamakan. I'm not saying that they are wrong. Pero kung anong meron ka, huwag mong ipagmalaki. Kasi lahat tayo ay nakatapak sa lupa. Ang lahat ng anumang lumilipad, tandaan mo, lumalapag. Walang bagay na lumipad na hindi lumapag. Kaya anuman ang kalalagayan natin bilang mga nanampalataya, magpasalamat tayo sa Diyos. Kung binigyan niya tayong pagkakataon na magkaroon ng masarap na makakain, lugar na mapupunta na gusto natin, sasakyang madadrive natin, tandaan mo, anumang meron ka, pinagkatiwala lang yan sa ni Lord. Nothing in this world owned by any person. Everything was created by God. Sabi po ng Bible, walang bagay na nilikha kundi sa pamamagitan ni Kristo. Without Christ, your life is nothing. Magpasalamat tayo dahil isang araw binuksan ng Diyos ang ating isip upang ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Amen. Magpasalamat tayo sapagkat ngayon nakakasayaw tayo, nakakapalakpak tayo, nakakaawit at nakakapagbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sapagkat yung iba nasa ospital na hindi nila maikilos ang kanilang mga kamay, ni hindi makapagsalita ng purihin ng Diyos, ni hindi makapag-isip ng mga bagay, patay na ang kanilang utak. May magpasalamat ka, kapatid, ngayong araw nandito ka. Amen? Yan ang mga dahilan na hindi natin pwedeng pigilin ng Espiritong nasa atin upang bigyang kapurihan at palakpakan lagi ang ating Panginoon. Amen? Dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon, kaya ka nandito. Bigyan natin ang malakas sa palakpakan.
The subject matter and the dramatic performance of such things have brought some confusion among professing Christians. Take note of this. Kaya kinakabahan ko yung mga professing Christians, pretending Christian, attending the church, but there is no transformation at all. Be careful, because this topic will wake you up to be careful. Baka umatin tayo ng simbahan, hindi lahat na pumupunta sa simbahan nagmamahal sa Panginoon. Hindi lahat ng tumutugtog nagmamahal sa Panginoon. Hindi lahat ng umaawit nagmamahal sa Panginoon. Maraming tao ang ginagawa lang nila yung mga gift na yan to express their own feeling. Bakit? Masaya akong gawin ito. Bakit? Nakikita ko yung mga tao sumasabay sa akin. Be careful in doing everything without any purpose. Just to lift yourself to others. As a church, mag-ising po tayo sa katotohanan na dapat ang isang totoong Kristiyano hindi dapat umuupo lang sapagkat yung upuan na yan walang pangalan. Para sa iyo. Dapat pagkatapos mong umupo dyan, magpasalamat ka sa Diyos. Gawin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Diba? Sabi sa mga ngaral o Ecclesiastes chapter 12 verse 13, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagbibigay sulit natin sa Diyos. Kaya matapos mong marinig ang salita ng Diyos, pagdating ng susunod na linggo, pag-upo mo dyan, dapat ano ang ginawa ko? Last week, sa mensaheng narinig ko. Because the devil are doing not only double time. And if you are doing nothing, be careful. Because one day, you will become one of them. And you know, your destination is. Amen po ba? Let's open our Bible. Sabi dito, many have wondered about status of believers in relationship to such claim. The question, can a Christian be demon-possessed? Alam niyo po, medyo nahirapan po ako dito. Kasi, debate na po ito sa Bible School. Debate po sa Bible School, sa mga estudyante, can a Christian be demon-possessed? Ang Kristiyano po ba ay pwedeng ma-possess? Bakit ang tagal nang umatin? Bakit anak ng pastor? But drummer? I tell you, I've experienced a lot of people, drummer, pero isang araw overnight prayer, dyan, sa building dyan na may church ngayon, marble po, hindi po ito joke, marble po ang stage. Alauna ng madaling araw habang po kami nagkakaroon ng praise and worship and prayer. Yung drummer, ginagaw niya yung gitara, ihinahampas niya. Why? Hindi lang isang beses po ito nangyari sa kanya. Drummer, anak ng pastor. Bakit? Anong meron? Kinuha niya yung mic, hinahampas siya. Anong meron? Ginawa ka namin. Nakaganon po siya. Nireview, pinag-pray. Alam niyo po, literally po, alam niyo yung Venom, yung palabas sa Spider-Man, yung kulay itim na may lumabas po sa bibig niya na gumagapang, kinukuha niya po yun, pinapasok na ulit. Hindi po joke ang pagiging isang Kristiyano. Seryosong usapin ang pagiging Kristiyano, kasi dito po nakaakibat ang ating walang hanggang buhay. Kaya hindi dapat binibiro, siniseryoso. You remember one time sa Biblia, sa Ephesians, may isang tao gumagamit ng pangalan ni Jesus. Nire-rebuke niya. Sabi niya, kilala ko si Jesus. Kilala ko si Peter, si Paul, kilala ko ikaw. Sino ka? Sino ka ba ng demon-possessed yung tao, halos mahubaran siya. Do not use the name of the Lord in vain. Do not tell me that you are Christian, but at the back of your mind, you are doing something that is unbelievers practice. Seryoso po, again, to warn everyone, hindi po joke. Marami na po ako na-experience na demon-possessed. Mas madalas sa labas ng simbahan. Why? Sabi ng Panginoon sa mga disipulo, humayag kayo, ipangaral niyo aking salita, palayain ng mga inaalihan ng masasamang espiritu. Tapos, ano pa doon? Pagalingin ang may mga karamdaman.
Ito po dapat ang ministry, hindi lang ng pastor, kundi ng bawat isang Kristiyano. Why? Mamaya makikita po natin. From the book of James, chapter 1, verses 1 to 12. Chapter 4, verses 1 to 12. Mabilis lang po ito. Tingnan niyo po. From verse 1, sabi po dito, what is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasure that wages war in your members? You lust and do not have. So you commit murder. You are envious and cannot abstain. So you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it in your pleasures. You adulterers, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whoever wishes to be friend of the world make himself an enemy of God. Or do you think that the scriptures speak to no purpose? He jealously desired the Spirit which He has made to dwell in us. Take note of that. Sabi po ng 1 John chapter 4, verse 4, greater is He that is in me than he that is in the world. Kapag naging Kristiyano ka, ang banal na Espiritu ay nasa iyo na. Okay? Verse 6, but He gives a greater grace, therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ito po yung ating key verse sa verse 7. Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning, and your joy to gloom. Humble yourself in the presence of the Lord, and He will exalt you. Do not speak against one another, brethren. He who speak against the brother or judge his brother, speak against the law and judge the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of it. Therefore, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and to destroy. But who are you who judge your neighbor? So this is warning sa lahat ng mga Kristiyano. The Apostle James is telling us that you have to be careful as a Christian. Amen? So ang topic po natin, the Christian and demon possessed. The question, can a Christian be demon possessed? The answer is no. Big no. Why? Because the Spirit of God is in you. How can other spirits stay in one place? The holy and unholy cannot go together. Amen po ba? Hindi at walang isa man sa Biblia na magsasabi sa atin na ang Kristiyano ay pwedeng i-possess ni Satan. Amen po ba? Kahit isang bahagi sa Biblia. The question is, are we real and genuine Christian? Or some are just professing, declaring that he or she is Christian? Do not pretend. God knows everything. Walang may tatago sa Panginoon. So pag hindi ka Kristiyano, malaki ang posibilidad na ma-possess ka. Kaya pag may na-possess sa church, hindi, sabi ni pastor, hindi ako, sabi ng Biblia. Eh pag pastor si sa Luke chapter 22 verse 3, si Satan pumasok kay Satan entered to Judas. Tanong, Kristiyano ba si Judas? Sabi ng passage, from the beginning, greedy siya eh. Siya yung tagatago nung hingat-yaman siya eh. Kinukupit niya. So ang mangungupit, hello,
Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Hello? Pag boyfriend na ng iba, pag mo nang pormahan at parang ang manok. Pag mayroong may-ari na girlfriend na ng tropa, huwag mo nang sigay-sigayan. Meron ng may-ari. Ang tawag dyan, greediness. Malaki ang posibilidad na si Satan ay pwedeng pumasok. Bakit? May entry point. Greediness. Ay yung pagiging, sa salitang masiba. Alam mo ba yung salitang masiba ay kasalanan? Gluttony. Kasalanan po yan. Bakit? Busog ka na, tira ka pa ng tira. Ano mangyayari sa'yo? Pasensya na po. Kaya tayo, ang balian ngayon ng mga pastor ganun. Morning. Bakit? Hindi na maitapo eh. Yung bang sabi, kung lumalakas kaya ka kumain, hindi ako lumalakas kumain. Matagal lang talaga ako mabusog. Kasalanan po yun mga kapatid. Hindi po nakakatawa, pero kasalanan po yun. Ayon sa Biblia, madali lang lumubo. Dahil ang ating pag-uusapan ay hindi delinquente ito. At maraming Kristiyano biktima kung hindi man genuine yung inyong conversion. Please pray that today your acceptance of Jesus will be genuine. Why? May nakaambang panganib, parang palakol na iyahampas sa isang puno para matumba. Kahit gaano ka kalakas, kahit gaano ka katalino, ano man ang posisyon mo sa gobyerno, ano man ang posisyon mo sa iyong trabaho, kung daw ka, nanganganib ang isang professing Christian but not living as a Christian. Let's pray. Father God in heaven, once again, we humble ourselves before you, acknowledging that apart from you, we are nothing. So we pray in the name of Jesus that you cover our mind with your most precious blood, that even Satan cannot touch the battleground our mind. Lord, I pray in the name of Jesus. We declare your word according to Romans chapter 8, verse 37, that we are more than conqueror in Christ Jesus. Hallelujah. No one can separate us from the love of God. Walang sino man na magpapawalay sa amin sa iyong pag-ibig. Kaya matatag at matibay ang aming pananalig at pananampalataya sa iyong mga pangako na nagsabing hindi mo kami iwan ni pababayaan man. Ngunit habang kami nabubuhay dito sa magulong sanlibutan, samahan niyo po kami. Kasama ng iyong banal na Espiritu at yung mga anghel na mag-iingat sa amin at bibigay sa amin ng protection upang maging matagumpay po kami at ang iyong salita maging basihan ng aming pananampalataya. Salamat po mga banal sa pangalan ni Jesus. Amen. So, again, the Christian and demon possession. Sasagutin po natin, can a Christian be demon possessed? No. Big no. Hindi pwedeng mag-possess ang Christian. Bakit? Nasa kanyang kalooban, nasa kanyang puso ang banal na Espiritu. Why? Possess is the state of being controlled by a demon or spirit. That is possession. Kontrolado, ibig sabihin, hindi niya kayang magdesisyon sa kanyang sarili sapagkat may nagmamando sa kanya. Magkaiba po yung possess at magkaiba po yung oppression. Actually, progressive po. May oppression, may depression, hanggang pinakahuli yung possession. But Satan can influence, like what we read a while ago from the book of James, chapter 4, verses 1 to 12. Sa mga kapatid, malinaw po ang Biblia na binibigyan po tayo ng maliwanag na kapamaraanan na hindi tayo madaya. I think yun po ang yung tema ngayong buwan. Marami pong Kristiyanong nadadaya. Hahainan ka. Ang tamis, ang sarap. Pagtingin mo, this is the window of our soul. Pagtingin mo, maganda, masarap, kaakit-akit. Tandaan mo, hindi lahat ng maganda sa iyong paligid ay makakabuti sa iyo. Ang katotohanan nga, karamihan ng maganda sa iyong paningin, makasasama sa iyo. Kaya pag sinabi mo sa asawang, ganda mo, aking iro,
lahat ay ibibigay ko sa'yo. Palugod pang ganun kahapon. Susukitin ko ang mga bituin. At ang buwan, ibigin mo lang ako. Nako, delikado. Lahat ng bundok ay aking aabutin. Kaya ganyan si Satanas, di ba? Mag-ingat kayo kapag sinabi mo sa asawa, napakaganda mo. Ay, yung kagandahanin, baka maging instrumento ni Satanas para madaya ka. So, ingat-ingat. Physically, guys, meron naman talaga. Wala namang delikado si Lord na tanong. Diba? Lahat maganda. Yung iba nga, talagang sobra naman. Kaya lang, hindi naman kagandahan lang ang nagbibigay ng kakayahan sa atin para maging tao tayo. Okay? Tandaan natin po yan. Maraming pong Bible support po dyan. So, nothing in the scripture that we can find that the Christian was possessed by demon. But demon or evil spirit only can only influence our thoughts. How? Paano? Tingin nyo, paano kaya? Meron po siyang kapangyarihan para hainan ka ng mga bagay na kagugustuhan mo. Sabi po ni Santiago, natutokso ang isang tao dahil sa kanyang pagnanasa. So ingatan mo yung pagnanasa mo. Kaya ka madadaya dahil sa iyong desire. So ingatan po natin, dapat lahat ng desire ay magbibigay kalwalatian sa ating Panginoon. Only unbeliever can be possessed by demons. So again, for us not to be influenced by evil spirit according to our text or according to our scripture, number 1, don't make war each other. Verse 1. Sabi po ng verse 1, saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Hindi ba't nagmumula yan sa pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Saan yan naggagaling? Gusto mo ng position? Gusto mo ng ministry? Gusto mong tumatayo dito sa unahan? Alam mo ba, napakalaki ng hinihinging kapalit? Bakit? Kasi pag alam mo ng katotohanan, mas malaki ang hinihinging kapalit. Amen po ba? Pag teacher ka, ibig sabihin, alam mo ang katotohanan. Mas malaki ang parusa sa isang tao, alam niya yung mali, pero yun pa rin ang ginawa niya. Amen po ba? So, tingnan po natin. Verse 11 at saka 12. Sabi po ng verse 11, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Tandaan po natin, sabi ni Kristo, kung ano ang panukat na ginamit mo sa iyong kapatid, ay siya rin panukat na gagamitin sa iyo ng Diyos. Kaya kapatid, pag may kapatiran, ay siya akala ko pa naman, bakit ganun siya? Hallelujah, praise the Lord, pero hindi mapigilan. Anong pinagkaita mo sa kanya? Kinikwento mo ngayon kahinaan niya sa iyong kapwa. Hindi ito ang simbahan. This is not the church, the bride that Christ susundin ni Kristo patungo sa kanyang kaharian. Amen po ba? Kaya po maraming organization ngayon, katulad po ng organization na sinasama, Bless the Ministers Rider. Iba't ibang denomination ng kaintak pastor, iba't ibang denomination, may Baptist, may Methodist, may Pentecostal, may Evangelical, iba-iba. Pero unti-unti nang nagkakasundo. Bakit? Kung hindi tayo magkakasundo sa sarili lang nating simbahan, paano tayo makikipagkasundo sa ibang simbahan? Ay, papunta yun sa impyerno, huwag tayo makisama sa kanila. Tandaan natin kung sino yung Kristong kilala natin, ay dapat yun ang ipakilala natin sa kanila sa pamamagitan ng buhay natin na para bagang bukas na aklat na nababasa nila. Huwag tayong lumikha ng anumang pader na magiging daan upang hindi tayo makalapit sa ating kapwa. Bagkus, gumawa tayo ng tulay that
the bridge that enable us to minister other people. Amen po ba? Bible study tayo, nagkakaroon tayo ng discipleship training sa church para yung bawat mananampalataya maging matatag at matibay ang kanilang pananampalataya na kaya nila i-overcome yung kanilang sarili. Bakit? Naturuan natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Magdiyo ko magpulang sa baba mamaya. Nais ng Diyos na hindi tayo magkanya-kanya kundi magkaisa. Magmahalan tayong lahat. Amen? Among Christians, we ought to live together in love and harmony or unity according to Psalms 133 verse 1. Oh, how good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. Sana walang sumira sa pagkakaisa. Yung hindi ka lang mapagbigyan ng gusto mo, nilipat ka na agad ng simbahan. Anong klaseng pananampalataya yan? Hindi mo para pag hindi ka napagbigyan sa iyong suggestion, ay, hindi naman ako pinapakinggan na, lipat na ako sa... Pagdating mo nun, ganun pa rin. Ang mangyayari, hindi ka lumalago. Bakit? Wala kang commitment, wala kang dedication. It can be possibly the open door to Satan influence you. Amen po ba? Bakit? Greediness of power. Gusto mong makilala ka. Tandaan po natin, si Kristo lang dapat ang pinapakilala natin. One, sila lang may kapangyarihan na magbago sa atin. Kung may struggle si Brother William, may struggle si Brother Nino, si Brother Carlo, na membro ng lahat ng department, kaya natin yung struggle na. Instead, Lord tayo kay Lord. May kapatiran na hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan, bakit hindi pa siya lumalaw, bakit ang yabang-yabang niya, nakakainis siya, gusto mo nang buntalin pa ilalim ng gano'n pataas. Ipanalangin natin. Amen po ba? Hindi binigay ng Diyos ang kanyang salita upang mag-away at magmalakihan tayo sa sarili. Hello? Binigay ng Diyos ang kanyang salita para gabayan ang ating isip sa mga desisyon natin upang bigkisin tayo ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Mga kapatid, in John chapter 13 verse 34, sabi ni Kristo, "A new commandment I give you, love one another as I have loved you." So you must love one another. In verse 35, "By this all men will know that you are my disciple if you love one another." That's how we resist the devil. Verse 7, by being loving. Amen po ba? Dapat tayo maging mapagmahal. Ganyan natin pagtatagumpayan ang mga udyok ni Satanas sa ating isipan. Hindi ba kayo nagtaka? Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang itinuturo ay mahalin mo ang iyong kapwa. Tapos pagdating dito sa John chapter 13 verse 34, sabi ni Jesus Christ, ano sabi ni Jesus Christ? A new commandment. Bakit bagong utos? Napansin nyo? Pag-ibig pa rin yun eh. Sabi nyo, a new commandment I give you, love one another. Lumang utos pa rin yan eh. Anong new bagong utos? Ang bagong utos, nag-extend si Lord. Bakit? Sa lumang tipan, mahalin mo ang iyong kapwa. Sino ang kapwa ng mga Israelita? Yung kanilang kapwa Israelita. Tama po ba? Pero dito, sabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong kaaway. That is the extension of love. Ibigin mo yung mga taong hindi ka ibig-ibig na wala tayong panahon para doon eh. Yung sarili nga natin, kung kani-kanino natin binibigay eh. Hello? Yung bang mapakitaan ka lang na konting kagandahang bagay eh, parang nararahuyo ka na eh. Sorry po sa word. Natutokso ka na eh. Ang bait-bait niya sa akin. Kakikilala mo pa lang, ang bait na agad. Hindi ba pwede nagmamagandang loob lang siya para makuha yung kalooban? At pag nasungkit niya na, ang matamis mo, oo. Bye-bye to decay. Ilang beses na, hello, mga kapatiran, na tayo ay biktima ng matatamis na pangako ng iba without praying first, Lord, who is this person? Kilala mo na ba siya? Para pagbigyan mo ng iyong sarili. Lalo ngayon, pipila na naman dyan sa soko ngayon. Pasensya na po sa mga kabataan. Ito po yung pinakamalakas na buwan na kung saan yung mga hotel
mga motel, punong-puno, pila pa. Bawal po yan. Ilang beses na televise yan sa may ICCT? Ilang beses na televise yan, iba't ibang motel po dyan na malapit sa school. Dapat some kilometers away, malayo po sila. Bawal po sa batas. Ma'am, dito ba? Pero bakit nandyan? That is the work of the devil. Bakit? Sorry bakit sa Pasig naipasa ang Sogi Bill? Hindi nyo alam? Taga-Kainta ako, bakit alam ko? Pinirmahan na ni Pico, hindi nyo alam? Na pumasa na sa Pasig ang Sogi Bill? Hindi makapasok sa national, ginagawa ng mga LGBT sa mga local nila pinapasok. What do you think? We know that Mayor Pico is son of Tony, Christian. Bakit nakapasok? Somebody is very strong to, diba sabi ni Brother Gilbert kanina, dinadaya ang isip ng mga tao. May pera po dyan. Bakit ini-sponsoran yan ng mga taon-taon na lang pinaglalabanan yan sa Kongreso, sa Senado? Bakit? Kasi may nag-i-sponsor. Diba? Kung walang mag-i-sponsor, matagal lang patayan. Bakit? Ang daming sasagasaan ng Sogi Bill. Sa family code natin bilang Pilipino, ang daming sasagasaan. We war with them not to fight physically, but to kneel down before God. Amen? Sa Kainta, hinarang po namin. May 3 counselor na nag-sponsor po dyan. Hinarang po namin. Kung ganyan lang din, tanggalin nyo na kami sa munisipyo. Bakit? Mga pastor kami, hindi namin lalabanan yan. Papapuntahin namin dito sa munisipyo ang lahat ng mga Kristiyano, mga pastor ng Kainta, sabi ni Vice. Ay, tita muna, pag-usapan muna natin yan, pastor. Pinuntahan namin nag-sponsor, 3. Yung 2, attended pa ng CCF, pero pumirma sila magtutulak. Hindi po yan yung Sogi Law, hindi po yan discrimination bill, kundi yan po ay special treatment to them, to control. Nangyari na po sa Amerika yan. Maging aware po tayo, labanan po natin, bending our knees before the Lord. Let us pray. In the secret place of God, we will become victorious. Pero ang mahirap kung wala tayong ginawa. The devil are being triumphed because good man do nothing. Verse 11 in this verse 12 is telling us that we need to admonish not to speak evil to one another, nor to judge or condemn one another. Verse 2 and 3, don't entertain greediness in your mind and selfishness, pagiging makasarili, like prayer with wrong motives for self-pleasure. And so, we can be at war with one another. Why? James begin to answer the question by explaining the second war that is going on. For us not to be influenced by evil spirit, according to our scripture, don't make war with ourselves. From verse 1 to verse 3. Huwag mong labanan ang iyong sarili. Tandaan po natin, ang unang pagkatao po natin ay pinanganak ng makasalanan. You agree? Simple nature yung meron po tayo. Namana natin yan kay Adan at Eva. Yan din yung paraan kung paano sila tinukso sa Garden ng Eden. Nakapuko ng mata. Mas ganda sa pakiramdam, tatalino ka parang Diyos. Makikilala ka. Pride. The same strategies is using Satan even in our generation. Pero, namatay na yung dati nating pagkatao. Hello? Amen po ba? Si brother ninyo lang ba ang aking kausap? Namatay na yung ating dating pagkatao. Amen. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is new creation. The old has gone and the new has come. So, dahil namatay na ang lumang pagkatao, anong meron tayo? Bagong pagkatao. At yung bagong pagkatao na yon, hindi yung relihiyon, yung pagiging born again ay hindi relihiyon kailanman. Hindi po yung relihiyon. Yan ay personal na relasyon mo sa Diyos. That you become born of God. Amen? So,
Yung bagong pagkatao mo, yung espiritong nasa iyo, huwag mong labanan. Pag sinabi niya, huwag ka munang dumaan dyan, nandyan yung mga dati mong katropa. Huwag ka nang dumaan. Huwag mo nang tikman yan kasi pag sinabi ng katropa, isa lang, may pangalawa pa yan. Satan is using them to tempt you para dayain ka. Ginagawa na yan ng lahat. Hello. Isang probinsya ng dalaga, galing ng probinsya, pumasok ng kasambahay dito sa Manila. Pag-uwi, sabi ng tatay, anak, ano nangyari sa'yo? Ba't nag-iba yung kulay ng buhok mo? Dahil uso na yan. Balik na naman ng Manila. Pagbalik uli ng probinsya, may hikaw na sa kilay. Anak, ano nangyari? Ba't nasa kilay mo na yung hikaw? Tatay, uso na ngayon yan. Sabi po ng Bible, do not friend with the world. Because kapag ginawa mong kaibigan ng sanlibutan, kinakalaban mo ang Diyos. Dahil ang isang Kristiyano nasa kanyang espiritu, hindi lahat ng nararamdaman mo tama. Kasi sometimes Satan is influencing our mind. Social media, cellphone, television. Tama po ba? Nandiyan pa ba kayo? So yung espiritong nasa iyo, according to 1 John chapter 4, verse 4, nangungusap na yan sa'yo. Huwag mong labanan. Sabi ni Kristo, the spirit is willing, but the flesh is weak. Anong ginagamit ni Satanas? Yung flesh natin. Para i-break down tayo. Do not entertain anything na mga bagay na alam mong lumalaban sa kalooban ng Diyos. Kailangan ko pa bang isa-isahin? O bilang mananampalataya, alam, ang galing mo nga sa cellphone eh. Diba? So alam mo na kung ano yung mga bagay na laban sa Diyos. Huwag kang makipag, hindi porque ginagawa ng marami, pwede mo na rin gawin. Diba? Pagbalik ng anak sa probinsya, anak, ano nangyari? Ang dami mo ng tato. Tay, puso na yan. Balik na naman ng Manila, pagbalik. Anak, ano nangyari? Nakalima ka ba ng pasok sa pakwan? Tay, puso na yan. Hindi porque ginagawa ng sanlibutan, hindi porque tanggap ng marami. Ay pwede na natin tanggapin. Pag sinasabi na yun, unless hindi ka nagbabasa ng Biblia, unless manhid ka na, hindi mo naririnig ang pangungusap ng banal ng Espiritu. Ang hirap magtagumpay, ang hirap maglitod nang walang nilid ng banal ng Espiritu, walang conviction. Why? Isang araw babagsak ka. Bakit? Hindi ka namuhay sa banal ng Espiritu eh. Ano ito ba? So, don't make war within yourselves. Amen po ba? Huwag natin awayin yung sarili natin dahil yung sarili natin ngayon, hindi na atin ito. Ito yung buhay na tinubos ni Kristo doon sa krus sa Kalbaryo kung saan ipinakos at pinarusahan, kung saan doon siya namatay para ikaw ay magkaroon ng bagong buhay. Doon papasok yung John chapter 10, verse 10, isang buhay na ganap at kasiyasiya. At pag hindi ka nasisiyan sa iyong buhay Kristiyano, balik ka uli, luhod ka, Lord, bakit hindi ako masayang pumunta ng simbahan? Bakit tinatamad ako, Panginoon? Imbis na excited akong umawit, imbis na excited akong sumayaw. May tuwa, may ganda, may saya sa Pilipinas. Wala ka naman nakikita ang tuwa. Alam nyo, pag buhay ang Espiritu sa'yo, excited ka. Amen po ba? Maagang-maaga yun na agad ang ginagawa kasi excited ka. Number 1, pag sigurado sa gagawin mo, unang-una may plano yan. Sabi ng Proverbs, sa taong pagbabalak, subalit sa Diyos na dumulang tagumpay. Para pagtagumpayin ka ni Lord, dapat may plano ka na. Amen po ba? Dapat may plano. Kasi kung walang plano, anong pagtatagumpay ni Lord? Naasar ka lang nung asawa mo, nung anak mo, nung aso nyo, kasi natapakan mo, paalis ka na sana. Bakit dito ka pa? Ang dapat namin lugar dito pa sa daanan. Hindi ka na makaalis. Wala na. Aso pa lang yan.
Ano ka susugod? Yung sarili mo nga, hindi mo kayang pagtagumpayan. Porque sinabi ni Satanas, not even audible voice, you just feel it. Kailangan kong magalit ngayon. Aba, linggo ngayon. Sa ibang araw na lang. Teka, hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang. In Jesus' name. Ano sabi na sa verse 7? Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Pag hindi mo linabanan, give in ka ng give in, labi kayo! Hindi porque masaya ka, tama na. Basta masaya ako. May asawa na yan, ano pa yung saya mo dyan? May nagmamayari niyan. Anong masaya doon? Sayang ka, sigurado. Sayang ka, kapatid. Pasakop tayo sa Diyos. Hindi mo kaya? Oo, hindi talaga natin kaya. Pasakop tayo sa Diyos. So, pag nangungusap ang banal na Espiritu, don't make war with yourself. It is the war in the heart that causes the war in the church and elsewhere. Our wrong desire for things to satisfy our pleasure, like power and possession, is what makes us fight with others. It can be Satan's attack or influence our mind to destroy the body of Christ, which is the church. The key problem is selfishness. Is the Satan's strategy for every believers. Yung pagtingin mo, hindi ka napapansin, parang hindi ka mahalaga, pagiging makasarili yan, i-review ko na yan in Jesus' name. Hindi kita kailangan sa isip ko, hindi kita kailangan sa puso ko. Magalit ka dyan. Total. In Jesus' name. Pag may nagkikwento sa'yo, hindi ka naman kasama dun sa kwento, huwag mo nang entertain, malalaman mo pa yung problema, mag-iisip ka, pataas-taas ka naman ang kamayan dun sa simbahan, tapos, huwag na. I-review ko muna in Jesus' name. Kapatid, tumigil ka. Hindi ka tumigil. Pagpipray kita. Bububugin kita ng panalangin. Tigil yan. Basta alam mong Marites. May araw sila, Martes. Huwag mo nang entertainin. Kasi pag ang sarap kasi pag-usapan yung buhay ng iba, di ba? Tama? Tell me. Di ba masarap pag-usapan yung buhay ng iba? Pero pag yung sarili natin ang pinag-uusapan, lalo na pag hindi maganda, ayaw natin. So kung ayaw mo, iwas na pag-usapan yung sarili mo, lalo hindi maganda, siyempre ayaw din nila. So anong nangyayari sa simbahan? Nasisira. Nagkakahati-hati. Ayaw ni Lord yun. May problema ka, kausapin mo siya. Punta ka kay pastor, bilang testig pastor, nag-aaway kasi kami. Gusto mo bang sumama? Sir, baka naman pwede, upuan mo kami. Hindi namin kaya eh. Actually, nahirapan ako. Hindi ko nang patulan eh. Alam niyo ba sa junction, nung isang gabi lang nagpagupit ako bago magsabado, kasi may couples fellowship, nagpagupit tuloy ako. Isang malaking mama, katulad ni brother ninyo, ninapitan ako, sabi sa akin, Sarah, kursunada mo ako. Sabi sa akin, Sarah, ang laking mama. Sabi sa akin, dami-dami tao dito, kukusundahin pa kita. Gusto pa kita lalaki. Kanina mo ba ako tinitignan doon? Tumigil ka, baka patulan kita. Sabi ko sa akin, tumigil ka, baka patulan kita. Hindi ikaw ang tinitignan ko, si Doming yung magugupit sa akin. Sinong gamit? Yung mongo. Kasi tao siya, magaling magupit. Tigilan mo ako, ang dami mo kukusundahin ako pa. Sabi ng mga nagtitinda ng barbecue at saka buko, buti na lang naalala ko, pastor pala ako, may pupunta ako bukas. Couples fellowship. Eh kung nagiging, di ba may natural sa tayo? Lumalabas pag nagugulat tayo eh. Malaki. Akala niya, sabi ko, ako pa naman yung, ayaw ko na sinisindak ako eh. Yung may-ari nga ng gym dito eh. Pinatulan ko minsan eh. Para itatabi lang yung dalawang kahoy eh. Kasi sabi ko, Kuya Jim, baka naman pwede itabi yung dalawang plywood na yun, ay dalawang makapal na padaanan nila ng motor, papasok ng gym, doon pa kami dati sa junction, so dito na yan eh. Yung mega gym,
Di ba, laking mama nangyari? Sabi saan, bakit di mo ko kilala? Di mo kilala? Sabi. Sorry po, ako talaga to. Sabi ko sa kanya, ganda-ganda po ng pakiusap ko sa inyo, na itatabi lang yung kahoy kasi pag umakit sa church, ako po caretaker ng simbahan dati. People pa ako. Pag umakit mo sa church, natatalisod po yung mga kapatiran kasi tinatamaan ng dalawang kahoy. Sa loob nyo na lang po ng gym ilagay. Ano, gusto mo talaga? Di mo kilala. Ang laki na. Medyo kumanting po yung tenga. Sabi ko, gusto ko eh. Gusto sa yung dalawang tabla niya, makita mo eh. Dinampot niyo. Pwede mo palang gawin eh. Aasarin mo pa ako. So, kung siya kay Pastor Kusing, sabi niyo, Pastor Kusing, tapang pala nung binatil niyo dyan sa ano, pero binibiro ko lang ng papatuyan, basta sa akin gabla. Yung nabaptize ata ako, nakalutang yung dalawang kamay ko eh. So, mga kapatid, selfishness. Ito yung pagiging makasarana ng nature natin. Kalimutan na natin yun. May ibang laban na dapat tayo ipaglaban. Keep the good fight, the fight of faith. Amen po ba? Sabi ko dito, such selfishness is lead to wrong action, murder, you fight in war, perhaps not literally, certainly physically, but spiritually. Diba? Mga kapatid. 1 John chapter 3 verse 10, anyone who hates his brother is murderer. Nagagalit ka pa lang, mamamatay tao pa lang. Sabi niya, sabi ng Bible. Wala ka pang ginagawa, nagagalit ka pa lang. Kaya kung tuloy yung mga galit nyo, katulad ko, buti na isang pastor pala ako, teka muna. Domain, buti na ako. Baka ano pag magawa ko? Sabi daw, hindi yun. Ganun lang yun eh. Ganun lang, magulong inom. Huwag nyo na. Alam nyo, hindi makakabuti sa inyo, lalo na sa patutuo nyo. Hindi naman magbibigay ng katikasan sa inyo kung pinatulan nyo yung siga-siga dyan. Eh pag sinabi ko sa admin ng junction sa market, eh tatanggalin yun doon. Eh doon lang natutulog yun eh. Tambay pala doon. Ganun lang, sabi ni Domi. Kaya mo na yun. Yun na lang yun eh. Diba? So ito pinapaalalahanan tayo ni James. It's calling for us to submit to God and to resist the devil. That's how we are not allowing the devil to influence us and be used to destroy the purpose of God through us. Tanda po natin, may lamin ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Ayun, next, maybe mamaya, Monday, bukas, magsimula na tayo. Huwag natin kalabanin ang ating kapatid. Kapatid mo yan eh. Amen po ba? Huwag natin kalabanin ang ating sarili. Sarili mo dun. Yan ay binigay na sa'yo ni Kristo ang bagong buhay. Last but not the least, don't make war with God. Verse 4 hanggang verse 10. Napakalinaw naman po dyan. Here is the root cause of every war. Internal or external. And what it is? Rebellion against God. Ang hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo-sundo kasama ang paglaban sa sariling kagustuhan na udyok ng Espiritu ng Diyos na nasa atin ay tanda ng paglaban natin sa kalooban ng Diyos o pagsuway sa Kanya. Amen po ba? Pag kinaibigan mo ang sanlibutan, kumakalaban ka sa Diyos. Anong gusto mo? Kalaban ka ng Diyos o kaibigan? Kalabanan mo ang sanlibutan at lahat ng ino-offer niya sa iyo. Kasi ang sanlibutan, ibabagsak ka sa dalagatang apol. Ngunit, ang pagiging kaibigan ng sabi ni Kristo, you are my friend. Kaibigan ko na kayo kasi hindi naman sinasabi ng Panginoon ang lahat ng plano niya kung hindi na kaibigan, hindi na kayo mga alipin. Again, kapag kinaibiganan mo ang sanlibutan, dadalhin ka niya sa tumukulong asopre sa impyerno. Pero pag kinaibigan mo ang Diyos, dadalhin ka niya sa kanyang walang hanggang kalwalhatian. So, don't be victim of Satan's strategy and scheme. Pag may alitan, hindi naman katabi mo.
Tingnan mo, sige na, sa mata. JB, sa mata. Tagalin mo sa lamin, JB. Sige na, alam ko eh. Tinaw na kami na si Reka. Kagabi hindi makasiti yan. Ano naman ginawa mo, ha? Sabi ko, Lord, ano nangyari kay JB at saka Reka? Ano naman ito? Please. Bind them with your love. Buti nilang nakatid sila ng couples fellowship. Sa mata mo tingnan, JB. Si Reka, ayaw tumingin ni Reka. Sige na, Reka. Sabihin mo, hindi tayo magkaaway, mag-asawa tayo. Katabi niya dyan. Yun o. Kami si Sir Ami, titig na titig talaga eh. Hindi ba? Pag wala ka namang ginawang masama, bakit hindi mo kayang titigan sa mata? Diba? Bakit sa mata? Alam niyo talaga. So, huwag na natin paguluhin yung buhay natin bilang mga mananampalataya. Tandaan natin, we are the church, the body of Christ. Tayo yung babaeng ikakasal kay Kristo sa kanyang muling pagbabalik. At naman sa pagbabalik ng ating Panginoon, hindi tayo hiwa-hiwalay. Hindi tayo nagkakanya-kanya, kundi tayo mga Kristiyan at mga disipulong nagmamahalan. Mahawit pa naman tayo, mahal kita sa Panginoon. Tapos, konting kibot. Hindi ka lang mapagbigyan. Amen po ba? So sabi dito, another way of every believers that declare war against God is by being friendly with God's enemy, the world. That is, human society that contrary to God and His will. Any conduct, belief, thoughts which is anti-God, anti-Christ, to be their friend, make us enemy of God and also make us spiritual adulterers. Diba? One of them is pride. Pride is Satan's greatest temptation and influence. Verse 6 at 7. When we give in into pride, we become friends of evil, of the devil, and we become enemy of God. Malinaw po ba? So hindi naman mahirap tandaan. Ngayon natin ma-influence tayo, huwag tayong makipag-away sa ating kapwa. Amen? Sabi ni Kristo, mahalin mo ang kapwa katulad ng pagmamahal mo sa sarili. So dalawa agad, kapwa at saka sarili. Huwag mo inawayin yung sarili. Wala ka ng ibang pag-aari. Tandaan po natin, wala tayong ibang pag-aari dito sa ibabaw ng sanlibutan kundi yung sarili natin. Yung sarili natin na yan, hindi na yan natin kundi kay Lord na yan. Yan yung tinubos niya sa krus sa Kalbaryo. Huwag mong awayin. Anything na ginagawa natin against ourselves is sin before the Lord. Amen po ba? Basta yung kagustuhan natin ay para luwalatin, pinakalagaan na natin, pinilinis na natin, di ba? Pinapalusog na natin, pinapalakas natin, pinapaseksi natin, pinapaganda natin. Di ba? Dinilinis natin, ganun din ang gawin natin sa ating kapwa. In this way, no war. Amen po ba? At ang pinakabuo dito ay pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, puro away, puro digmaan, spiritual, physical, nation, through nation. Diba? Kanya-kanyang position, kanya-kanyang dikit dun sa pinaka-boss, masisira. Pag nasira isang kumpanya, lahat kayo, na nasa kumpanya, walang trabaho. Pag nasira ang simbahan, lahat tayo ng simbahan, walang blessing. Bakit? Away. Pero tingnan nyo, ito po, pag ang mga mananampalataya nagmamahalan, walang tigil ang bukal ng biyaya. Kasi nagmamahalan, nakikita ni Lord na may dahilan siya para pagpalain kayo. Amen po ba? May gagawin si Lord kasi alam niya may ginagawa tayo. Sabi sa ating application, ang conclusion, for us not to be influenced by Satan, again, don't make any war to each other. Pangalawa, don't make any war with ourselves and don't make any war with God. Let us enjoy our peace with God by loving Him and loving our neighbor. So, anong dapat namin gawin? We have to submit to God. We have to resist the devil. We have to draw near to God. And we have to humble ourselves in the sight of God. If we obey these 4 instructions in our application, then God will draw near to us, cleanse us, and forgive us only. Then will the war cease. And the devil will no longer can influence our thoughts. Amen po ba? Hindi niya na kaya. Bakit? Nagmamahalan na tayo. Ibig sabihin, naghahari nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos.
So yung question, yung Kristiyano ba pwedeng ma-possess? No. Why? There is not even one verse in the Bible that a Christian be possessed by the devil. Amen? Mapalad ka pag Kristiyano ka na. Kung alanganin ka pa, ay tanggap ko rin kay Lord. Pastor, Pastor Ramini, brother ninyo, teka muna, nag-aalanganin pa ako kasi nagagawa ko pa yung mga hindi pinagagawa ni Lord. Lapit ka sa mga leader ng Diyos. Magpa-pray over ka. Magpalit ka ng prayer. Again, for acceptance. That is your safe place before the Lord. Ngayon ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo po tayo nila. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, ang ganda po ng kanta ni Holy Spirit. Although napakatagal na po yan, pero one of the best song that I ever heard, the Holy Spirit. Napakaganda po yan. Kaya kung may mga cellphone po kayo, download niyo po. Habang naglalaba, habang nagtatlag siya. Huwag lang habang nagdadrive, kasi baka mapataas yung kamay nyo habang nagdadrive. At iwan na si Jesus agad tayo na. Okay? Seriously. Pag inawit mo po yan, maraming naman yan. Because you are inviting the Holy Spirit to fill you. You are inviting the Holy Spirit to empower you. You are inviting the Holy Spirit to give you knowledge and wisdom that enable you to see the goodness of God. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niyang mamuhay tayo sa sanlibutan. Kasi gusto niya makasama tayo doon sa kanyang ganang. Let's pray. Father God in heaven, once again, we come to you. Kneeling our hearts before you. Knowing that apart from you, we are nothing. And today we are so thankful for giving us this message that enable us to continue without any little hesitation in this ministry that you have given us. Father, we thank you for loving us every day. Sabi po na yung salita, katulad ng pagsikat ng araw sa umaga, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamali. Great is your faithfulness. Salamat sa walang hanggang katapatan. Salamat sa pangunawa na hindi nauubos araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran sa lahat ng bagay na gagawa namin na hindi nyo kagustuhan. Salamat sa paghihintay ng paglago namin sa aming spiritual na buhay. Salamat sa bawat biyayang tinatanggap po namin gamit ang mga instrumento sa aming paligid, mga mahal sa buhay. Ang simbahang ito ng divine, thank you for this church, Lord, that always reminds us how loving you are in us, God. Salamat sa pag-aalaga niyo sa aming pamilya, protection niyo sa aming mga career, hanap buhay, Panginoon. Sa aming mga negosyo, salamat, Panginoon, sa katapatan niyo sa aming lahat. Sa araw na ito, alam po namin na hindi nyo nais na mayroong hindi pagkakasundo at pagkakaunawaan sa bawat individual dito sa church, sa bawat pamilya, asawa, anak at magulang, mga kamag-anak at mahal sa buhay. We rebuke all the works of Satan in the name of Jesus. Hindi po namin tinatanggap ang anumang pandaraya sa aming isip, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pagkus, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang mag-aari sa aming mga buhay mula sa araw na ito. Lord, cover us with your most precious blood. Oh God, oh Jesus. Hallelujah. Feed us with your power. Feed us with your presence today. In the name of Jesus. Bless us, oh God. Handa ka si Bararasikan. Hallelujah. Oh,
upon with your loving kindness. In the name of Jesus. Empower us, Lord, today. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, O God. We bless your holy name, O Father. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. Let us be thankful for everything that He has done in us. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. 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 Ipuin niyo po, Panginoon, ang bawat puso. Kilusin niyo po ang aming mga buhay ang banal. Bigdisin niyo po kami, O Diyos, na iyong pag-ibig at pagmamahal upang maganap namin ang iyong kalooban habang kami nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, Panginoon. Mabigyan po kayo ng kadakilan at kalwalatian ng iglesyang ito ay patuloy niyong samahan ng banal. Ang iglesyang ito ay pagpalain niyo ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa, Panginoon. Bigdisin ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Ang bawat lingkod ay gagamitin niyo fruitfully and effectively with the power of your Spirit in the name of Jesus. Father, we receive your Spirit today. We receive your Spirit today. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Touch every heart, every mind, oh God, in the name of Jesus. Oh, Holy Spirit, come. Fill us with your power. Fill us with your power in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa dakilang pag-ibig na hindi man kayang arukin ng bawat isipan ay patuloy na magtutugon sa panawagan ng paglilingkod. Mga leader po, Panginoon, ng iglesia nito, Panginoon, ay patuloy na bigkisin ng ipag-ibig at pagmamahal ng kaipataan at pagkakaisa, Panginoon. I pray in the name of Jesus. Gamitin niyo si Pastor Amini, Pastor Josue, Panginoon, with much anointing of your Spirit, and able to minister this family of yours, O God. In the name of Jesus, yung mga bisita po namin, Panginoon, hindi po namin alam ang kanilang pinagdadaanan, subalit walang nalilinig siya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming bisita, Panginoon. Palakasin niyo po, Panginoon, aming mga bisita, mga kabataan po namin sa iglesia nito. Huwag niyo po hayaang madaya sila ng away, pagkus mapagtagumpayan nila ang anumang struggle na kanilang pinagdadaanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. With the power of your Spirit, they will become conqueror in Jesus' name. Salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon, na patuloy na tumitimo sa aming puso at isipan, na mamuhay po kami, mamumuhay po kami, Panginoon, nang hindi talunan, kundi mananagumpay. Because according to your word, O God, Romans chapter 8, verse 7, that we are more than conqueror in Christ Jesus. Salamat po, mga sinubuhay ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen.